Magandang umaga mga kagala, magandang panahon ngayon, umaraw na ngayon kasi nung nakaraan ay 2 ulit na magkasunod na araw na umulan. Kaya sabi namin ni dito tuwing umuulan ay namumroblema nga kami dito sa aming kusina. Yun na nga, nakita nyo naman yung ina-upload kong vlog kahapon, nag-vlog kami, bumili kami ng pawid. Tapos ngayon ay kami magpapalitan nitong bubong ng aming kusina, dyan namin ilalagay yung nabili naming pawid. Ayun yung inaayos ni Di, yung binili niyang panali namin na nylon. Ayun yung ating papalitan at talaga namang kailangan ng mapalitan. So, bubulwasin na namin yung bubong unti-unti. Kung saang side lang si Di maglalagay, yun lang muna yung aming tatanggalin para kung sakaling umulan bigla, hindi naman mababasa yung mga gamit dun sa loob kasi hindi na nga ako maglilipat. Ako na magtutuloy nito habang si Di ay magbabaklas ng kusina, yung parte lang ng kanyang unang bububungan. Pahingahan ko na rin kasi ito mga kagala sa tanghali, pahingahan namin. Kaya talagang pawid talaga ang dapat naming ilagay kasi kahit gawin namin yung yero, sayang din lang, maiitiman. Saka napakainit. Kaya pawid talaga yung pinipili naming gawin para sa aming dirty kitchen, para sa lutuan ng kahoy namin. Para naman kahit paano may preskong napupuntahan kapag tag-init. Ganito siya kaninipis mga kagala o habang tumagal na halos inabot siya ng 1 taon. Ganyan, naghihiwa-hiwalay pala siyang kusa pag talagang sobra ng nainitan at natuyo. Pero syempre, malaking bahagi itong bubong na to sa amin, kaya salamat din dito. Pansamantala kami din nairaos nito. Tatapon ko na muna habang si Di ay naghahanda na kanyang gagawin para wala masyadong kalat habang gumagawa. Nakapaglagay na si Di ng padalawang pawid dyan, padalawang piraso. Tapos ang ginawa na ding pantahi ay hindi na yung kawayan, di ba? Madalas ang ginagamit natin yung kawayan na pinapatlilos lang yung dulo. Naisip niyang gamitin itong pinakang sa payong, yung maliit na mga pantukod-tukod sa payong. Kasi nga naman parang pag itinahi mo sa taas ay hindi malaki ang makakain yung butas-butas. Kasi kapag yung kawayan ay di ba medyo malaki ang butas at gawa ng halos maliit-liit lang dito yung kawayan o tas gagawin karayom. Ayaw ni di na masyadong malaki ang butas kaya ito yung ginawa niyang panahi. Ayan o. Hindi naman siya mahirap lagyan ng ng tamsi, gawa ng malaki-laki naman yung butas niya kaya parang siya rin siya ng karayom. Ito na nga, nakapagtali na siya. Alam niyo naman mga kagala kung paano yung itali kaya kahit hindi ko na ipakita talaga sa inyo. O ayan. Unti-unti lang. Kaya si Di lang naman nagtatahi niyan. Matatapos din natin yan. Natapos ko ng walisan, malinis na. Mamaya kapag ibinaba pa yung natitira na yun, iba-iba na yung aking wawalisan, hindi na ganong makapal ang dumi. May ginalang maganda yung panahon ngayon, talaga hindi siya umuulan. Kunti lang yung init. Mamaya yung kabila naman na yun ang gagawin ni Di. Itong pangatlong hilera ng pawid. Yan mga kagala, kanina pang malakas ang ulan sa banda doon. Tapos, ayan, thank you Lord kasi parang pinagbibigyan naman yung pakiusap namin na sana wag munang umulan dito ng malakas. Pero, halos na tatapos na kami ni Di sa kalahati nitong aming binububungan. Ayan na siya. Sabi kasi ng iba ito daw pawid dito mga kagala hanggang mga 4 years ang itatagal. 3 to 4. Kung gusto mo na magpalit na kahit mga 3 years lang, kung may budget ka. Pero kapag yun sa tingin mo talaga kay gusto mong sulitin ang pagbili ng pawid na yan, di hintay mo hanggang 4 years bago ka magpalit. Tapos mga kagala, lalagyan na lang namin yan ng ng net para siguro kapag humahangin parang hindi nakakapag-alala na baka masalikwat ng hangin para panigurado lang, saka para dagdag tibay na rin. Ayan pinagkaiba nila. Ayan yung pawid.
At ito yung dahon ng niyog. Maganda rin naman tingnan mga kagalang dahon ng niyog talaga oh. Lalong lalo na kapag sariwa pa yan oh. Yung tibay nga lang niya pinagkaiba, mas matagal talaga ang dahon ng, mas matagal talaga ang tibay ng ganyang pawid. Pero mas tipid naman yung niyog. Pagpasamantalang wala ka pang budget. Magandang umaga. Hindi na kami nakatapos kahapon ng aming paggagawa, kaya ikalawang araw ngayon ang aming pagpapatuloy ng aming paggagawa para magpalit ng bubong nitong aming kusina. Ayan si Di, unti-unti na ulit niyang tinatanggal itong kabila. Kasi kahapon, alas 8 na siya nakapag-umpisa, pero natapos naman siya 2:30 para dito sa kabilang ito. Tapos isabi ko kasi magpahinga na lang siya at gawa na ng ganun din naman. Tapos bago matulog maliligo pa, kaya sabi ko hindi rin naman talaga totaling matatapos. Magpahinga na kahapon para ngayon na lang ipagpatuloy. Kaya ngayong umaga mga kagalay tayo mag-uumpisa na ulit ang ating gagawin. Kumusta ulit kayo dyan? Magandang umaga sa inyo, magandang araw. Okay, magugulay tayo mga kagala. Kukuha pa ako ng okra saka ng puso ng saging. May 5 pirasong okra. Naglalagay na kami ng palupuhan. Yung inilagay namin palupo, yung yero din yun na malapad, hinati lang namin sa gitna para maging dalawa siya, tapos pinitpit ni Di para lumapad siya. Ito yung aming panali, may tsinelas siya. Para ito yung pinagsisilbing pinakampreno niya nang hindi lumusot, para maibuhol niya yung maibuhol yung pagtatali ng yero ng ating palupo. Kawad na may tsinelas. Yan mga kagala, tapos na si Di na magpalit nitong aming bubong dito sa aming kusina. Ayan, sa wakas, thank you Lord. Ipapakita ko sa inyo yung kabuuan sa loob ng aming ginawa na pinilitan ni Di. At ayun si Di sa taas. Kanina pa siyang namamaybay dyan para matalian lang yung aming palupuhan. Tapos ito na nga, ipapakita ko na sa inyo yung kanyang ginawa. Ayan, maganda na siya. Tapos itong pagbububong na to, thank you Lord kasi nairaos namin. Siyempre, itong pagbububong na to, nalaman ni Di yung pagtatahi niya. Siyempre, credit namin sa aking kapatid na si Bunjing. Takaw-takaw, hupya. Ayan, salamat bro. Kung hindi rin sa turo ng aking kapatid, hindi rin naman si Di makakapagbubong ng ganyan. Siyempre, dapat natin pasalamatan niya. At siyempre, sa mga iba kong namang mga kapatid na nakakatulong sa amin sa ibang paraan. Maraming salamat rin sa inyo mga kapatid kasi yun nga, sabi nga, gano'n naman talaga kami mga kagala, tulungan lang kami sa iba't ibang paraan, kaya natutuwa naman kami at nairaos na ngayon ito. Ayan, thank you kapatid, thank you sa inyo kapatid. Okay, maganda ng ating tambayan ngayon mga kagala, hindi na siya tutulo. Okay, yun lang mga kagala, dito ko na rin tatapusin ang aking vlog. Sana'y nag-enjoy din kayo sa munting na ibahagi ko sa inyo. Yun lang mga kagala, maraming salamat sa pagdaan, sa pagtambay at sa oras ng inyong ibinigay. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!